Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod na doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Isang karangalan para sa akin na makasama kayo ngayon upang talakayin ang isang bagay na napakalapit sa ating mga puso at sa ating mga kusina. Alam niyo po ba na maaaring nasa inyong pantry na pala ang isa sa mga pinakamura ngunit pinakamabisang superfoods o po ang itlog. Marami sa atin ang tingin sa itlog ay isang simpleng pang-agahan lamang, isang mabilis na ulam bago simulan ang araw. Ngunit iilan lamang ang tunay na nakakaalam ng malalim at malawak na benepisyong pangkalusugan na hatid nito, lalo na para sa ating mga senior citizen. Sa katunayan, maraming mga eksperto ngayon ang kumikilala sa itlog bilang isa sa mga pinakakumpletong pagkain sa buong mundo. Ilang beses na po ba kayong bumasag ng itlog nang hindi man lang sumasagi sa isip ninyo ang posibleng epekto nito sa inyong mga mata, sa inyong memorya, o sa tibay ng inyong mga buto? Paano kung sabihin ko sa inyo na may 7 pangunahing problemang pangkalusugan na araw-araw na kinakaharap ng ating mga senior at ang pagkain ng itlog sa tamang paraan at dalas ay maaaring makatulong na pamahalaan o di kaya'y tuluyang maiwasan ang mga ito? Sa araw na ito, sisiyasatin natin ng mas malaliman ang mga kahangahangang benepisyo ng itlog na suportado ng siyensya, partikular para sa mga nasa edad 60 pataas. Tatalakayin din natin kung paano masusulit ang mga sustansyang taglay ng munting pagkaing ito at kung sino ang mga dapat mag-ingat sa pagkonsumo nito. Kaya naman kung mahalaga sa inyo ang inyong kalusugan o ang kalusugan ng inyong mga mahal sa buhay, hindi ninyo maaaring palampasin ang ating talakayan. Ang layunin po natin dito ay tulungan ang ating mga nakatatanda na mamuhay ng mas malakas, mas mahaba at mas matalino. Bago tayo magsimula, kung hindi pa po ninyo nagagawa, inaanyayahan ko kayong i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Gustong-gusto po naming marinig mula sa aming kahangahangang komunidad ng mga senior sa buong mundo. Kaya't i-comment nyo na rin po kung taga saan kayo nanonood. Simulan na po natin. Una, nagpapalakas ng memorya at kalusugan ng utak. Habang tayo po ay nagkakaedad, natural lamang na minsan ay humihinto tayo saglit upang balikan ang mga alaala ng ating buhay. Ang mga espesyal na sandali na nais nating ingatan, ang masarap na amoy ng paboritong lutong bahay ni nanay, isang kantang nagpapaalala sa ating kabataan, o ang mataginting na halakhak ng ating mga apo. Ito ay mga kayamanang hindi matutumbasan ng pera. Subalit para sa maraming senior, ang pagdating ng golden years ay nababalot ng tahimik na pangamba, ang unti-unting paghina ng memorya at pagbaba ng kakayahang mag-isip o cognitive deterioration. Dito po pumapasok ang isang bagay na kasing simple ng isang itlog. Opo, isang ordinaryong itlog lamang, ngunit may kakayahang magdulot ng kahangahangang epekto. Ang itlog po ay isa sa mga pinakamahusay na likas na pinagkukunan ng choline, isang bitamina na napakahalaga para sa paggana ng ating utak. Ang choline ay kailangan sa paggawa ng acetylcholine, isang neurotransmitter na sangkot sa pag-regulate ng ating mood at sa pagbuo ng mga alaala. Isipin nyo na lang po
na ang acetylcholine ay ang mensahero ng ating utak. Kung sapat ang choline, mas nagiging maayos at mabilis ang komunikasyon sa pagitan ng ating mga brain cells. Ito ang nagbibigay daan sa atin na umunawa ng mga konsepto, makaalala ng mga detalye, at manatiling matalas ang isipan hanggang sa pagtanda. Kaya ang epekto ng nag-iisang sustansyang ito ay tunay na kamangha-mangha. Ayon sa isang napakahalagang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga nakatatanda na may mas mataas na konsumo ng choline ay nagpakita ng mas mahusay na pagganap sa mga cognitive tests at mas mababa ang tsansang magkaroon ng Alzheimer's disease. Ngunit heto po ang malaking problema. Karamihan sa mga tao, lalo na sa kanilang pagtanda, ay hindi nakakakuha ng sapat na choline mula sa kanilang pang-araw-araw na dieta. Ang pagkain lamang ng isang malaking itlog ay makapagbibigay na ng halos 30% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa choline sa isang anyo na madaling masipsip ng katawan. Ito ay isang tuloy-tuloy at masustansyang paraan upang protektahan ang inyong utak araw-araw, almusal, bawat almusal. Hindi ito isang milagrosong gamot, kundi isang likas na pangangalaga. Higit pa rito, ang mga benepisyo ay hindi lamang pisikal. Sa gitna ng mga kawalang katiyakan ng pagtanda, ang kaalaman na ginagawa mo ang iyong bahagi upang alagaan ang iyong isipan ay nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol, dignidad at pag-asa. At ang kwento ng itlog ay hindi pa nagtatapos diyan. Ang pula ng itlog o yolk na madalas iniiwasan ng marami ay kung saan matatagpuan ang karamihan sa mga sustansya. Bukod sa choline, meron din itong mga B vitamins at omega-3 fatty acids na mahalaga para sa katatagan ng emosyon at kalinawan ng pag-iisip. Para bang ang kalikasan ay maingat na isinilid ang isang pakete ng pampatalas ng isip sa loob ng isang simpleng balat. Kaya kung napapaisip kayo, kung sulit bang isama ang itlog sa inyong dieta, ang mga kwento at ang siyensya ay parehong sumasang-ayon. Sinusuportahan nito hindi lamang ang ating pisikal na katawan, kundi ang mismong sentro ng ating pagkatao, ang ating mga ala-ala kalinawan at ang koneksyon natin sa mga taong ating minamahal. At dahil napag-usapan na natin ang koneksyon, alam nyo ba na ang parehong itlog na nagpapalusog sa inyong utak ay maaari ring maging susi sa pagprotekta sa inyong paningin? Magugulat kayo sa kung ano pa ang nasa loob ng pula ng itlog. Ikalawa, pinangangalagaan ang kalusugan ng mga mata. Sa paglipas ng mga taon, maraming senior ang nagsisimulang makapansin ng maliliit ngunit makabuluhang pagbabago sa kanilang paningin. Ang pangangailangang ilayo ng kaunti ang isang litrato para maging malinaw, ang hirap sa pagbasa ng maliliit na letra sa dyaryo o ang pagkakaroon ng mga halos o bilog na liwanag sa paligid ng mga ilaw sa gabi. Ang mga tila maliliit na pangyayaring ito sa paglipas ng panahon ay maaaring maging parang unti-unting pagkawala ng koneksyon sa makulay na mundo, ang kislap sa mga mata ng isang mahal sa buhay, ang iba't ibang kulay ng paglubog ng araw, o ang mga salita sa isang sulat kamay na liham. Ngunit paano kung ang mga mahahalagang sandali ng kalinawan na iyon ay maaaring mapreserba
ng isang bagay na kasing karaniwan ng isang itlog. Ang itlog, lalo na ang pula nito, ay naglalaman ng dalawang kamangha-manghang sustansya, ang lutein at zeaxanthin. Ang mga ito ay mga antioxidants na naiipon sa retina ng ating mata, partikular sa makula, ang bahaging responsable para sa ating matalas at sentral na paningin. Ang kanilang trabaho ay parang isang panloob na salamin sa mata. Sinasala nila ang mapaminsalang blue light at binabawasan ang oxidative stress, dalawang pangunahing salarin sa pagkakaroon ng age-related macular degeneration, AMD, at katarata. Ang hindi alam ng karamihan ay hindi kayang likhain ng ating katawan ang lutein at zeaxanthin. Kailangan natin itong makuha mula sa ating kinakain. At sa lahat ng pagkaing pinanggagalingan nito, ang itlog ang nagbibigay nito sa isang highly bioavailable na anyo. Ibig sabihin, mas epektibong nasisipsip at nagagamit ng ating katawan ang mga ito mula sa itlog kumpara sa kung mula lamang sa mga gulay. Ito ay napakahalaga lalo na para sa mga senior na kadalasan ay bumababa na ang kahusayan ng panunaw. Ang ebidensya mula sa mga pag-aaral ay napakatibay. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Nutrition, ang pagkain ng isang itlog bawat araw ay makabuluhang nagpataas ng antas ng lutein at zeaxanthin sa dugo na direktang nauugnay sa mas makapal na macular pigment, isang mahalagang panukat ng kalusugan ng mata. Ayon naman sa isa pang pag-aaral, ang regular na pagkain ng itlog ay maaaring magpababa ng panganib ng malubhang AMD ng mahigit 40%, pero higit pa ito sa siyensya. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kakayahang magbasa, ng komportable magmaneho, ng ligtas, at makita ng malinaw ang ngiti sa muka ng inyong apo ng may kumpiyansa. Ito ay tungkol sa pakiramdam na konektado ka pa rin sa mundo sa pamamagitan ng iyong mga mata. Ang itlog, sa pagiging simple at pamilyar nito, ay tahimik na nag-aalok ng regalong ito, ang kakayahang pahabain ang kalinawan ng iyong paningin at hayaan kang lubusang namnamin ang bawat sandali ng buhay. At habang kamangha-mangha na ang isang pagkain ay kayang pangalagaan ang iyong paningin, hindi pa diyan nagtatapos ang mga sorpresa. Ang parehong itlog na nagpapalinaw ng iyong mata ay maaaring nagtataglay din ng susi sa isang bagay na mas fundamental pa, ang pagpapanatili ng iyong lakas at kalayaan habang ikaw ay tumatanda. Ikatlo, nagpapalakas ng kalamnan at pinipigilan ang panghihina, frailty. Maraming tao ang nakakaranas ng pagbabago sa simpleng pagtayo mula sa isang upuan habang sila ay nagkakaedad. Tila mas mabagal, mas mabigat at medyo alanganin. Ang mga bagay na dati simple lang, tulad ng paglalakad ng medyo malayo, pagbubuhat ng isang supot ng pinamili mula sa palengke o pag-akyat ng hagdanan, ay nangangailangan na ngayon ng maingat na pag-iisip, balanse, at minsan pa ay pag-iingat. Ang dahan-dahang pagkawala ng lakas na ito ay maaaring maging nakakabahala para sa mga senior. Higit pa sa pagiging abala, ito ay tungkol sa kalayaan, tiwala sa sarili, at ang kakayahang kumilos ng malaya ng walang takot. Ang pagpapanatili ng muscle mass o kalamnan sa edad 60, 70 at higit pa ay hindi lamang isang layunin sa fitness. Ito ay mahalaga
para sa inyong kaligtasan at kalidad ng buhay. Nakakagulat, ang isa sa mga pinakasimple ngunit pinakamabisang sikreto sa pagpapanatili ng inyong pisikal na lakas ay maaaring nasa loob ng isang itlog. Ang itlog ay isa sa iilang pagkain na complete protein source na parehong abot kaya at madaling tunawin, kaya ito ay perpekto para sa mga nagkakaedad na katawan. Bawat malaking itlog ay naglalaman ng humigit kumulang 10 hanggang 7 gramo ng dekalidad na protina, kasama na ang lahat ng siyam na essential amino acids na kailangan para sa pagbuo at pagkumpuni ng kalamnan. Bukod pa rito, ang itlog ay madaling ihanda sa iba't ibang paraan at mas magaan sa tiyan kumpara sa ibang mga pagkaing mayaman sa protina. Ito ay lalong nagiging mahalaga dahil sa sarcopenia, ang natural na pagbaba ng masa at lakas ng kalamnan na kaakibat ng pagtanda. Nagsisimula ito ng maaga pa sa edad 50 at lumalala habang tumatanda, madalas na hindi napapansin hanggang sa magdulot na ito ng panghihina, kawalan ng balanse at pagkadapa. Ngunit heto ang magandang balita. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga senior na kumakain ng sapat na protina, lalo na sa umaga, ay napananatili ang mas malaking lakas ng kalamnan at mas mahusay na mobilidad kumpara sa mga hindi. Ang itlog ay isang likas na solusyon sa pangangailangang iyon. Kung ito man ay scrambled, poached o nilaga, nagbibigay ito ng enerhiya na kailangan ng inyong mga kalamnan. Ang pagkakaroon ng sapat na kalamnan ay hindi lamang tungkol sa pag-angat ng mabibigat na bagay. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng tuwid na tindig paglalakad ng walang tulong at pakikilahok sa mga maliliit na aktibidad na nagbibigay ng kaligayahan, tulad ng pag-aalaga ng hardin, pagluluto para sa pamilya o pagsasayaw sa isang kasalan. Ang isang itlog ay maaaring magsilbing higit pa sa isang pagkain. Ito ay maaaring isang tahimik na tagapagtanggol laban sa pagkawala ng mobilidad na kinatatakutan ng marami, ngunit bihirang pag-usapan. Gayunpaman, gaano man kahalaga ang pagkakaroon ng malakas na kalamnan, ang mga ito ay nakasalalay sa isang pundasyon na madalas nating nakakaligtaan, ang pagkakaroon ng matibay na buto. Walang halaga ang lakas ng kalamnan kung ang iyong mga buto ay marupok. Ika-4, nagpapatibay ng mga buto. Mayroong isang banayad, ngunit makapangyarihang katangian sa pagtayo ng tuwid. Ito ay presensya, hindi lamang postura. At ang pagpapanatili ng katatagan at tamang tindig ay isa sa mga pinakamalaking hamon sa pagtanda para sa maraming senior. Ang marupok na balangkas kuba at mga nabaling buto ay hindi basta-basta lumilitaw. Ito ay resulta ng mga taon ng dahan-dahang pagkasira, isang unti-unting pagkawala ng lakas na madalas ay hindi napapansin hanggang sa huli na ang lahat. Madalas nating naririnig ang calcium pagdating sa kalusugan ng buto, at ito ay may magandang dahilan. Ngunit may nawawalang isang bahagi sa usapang iyan, isang tahimik na kasama na siyang nagdidikta kung ang calcium ba ay tunay na nasisipsip at nagagamit ng katawan. Ang sustansyang iyon ay ang vitamin D. Nakakagulat, isa sa mga pinaka-accessible na mapagkukunan nito ay ang pula ng itlog na nasa inyong refrigerator. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay natural na nababawasan
ang kakayahang gumawa ng vitamin D mula sa sikat ng araw, ngunit sa parehong pagkakataon ay mas kailangan natin ito. Kung walang sapat na vitamin D, ang calcium na ating kinokonsumo ay maaaring masayang lamang na parang nagtatayo ka ng isang gusali na walang pako para pagkabitin ang mga materyales. Dito pumapasok ang itlog. Nag-aalok ito ng banayad, ngunit maaasahang mapagkukunan ng vitamin D kasama ang phosphorus at protina na lahat ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at densidad ng buto. Ayon sa siyentipikong pananaliksik, ang mga senior na kumukonsumo ng sapat na vitamin D ay mas mababa ang tsansang magkaroon ng bali, lalo na ang hip fractures na isa sa mga pinakanakapipinsalang pinsala na maaaring maranasan ng isang nakatatanda. Para sa isang taong lampas 70, ang isang pagkadapa na maaaring baliwalain ng isang mas bata ay maaaring mga hulugan ng ilang buwang paggaling o ang tuluyang pagkawala ng kanilang kalayaan. Ang regular na pagkonsumo ng itlog ay nagbibigay ng higit pa sa sustansya. Ito ay tungkol sa pagpapatibay ng iyong pundasyon. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong kalayaan na kumilos sa loob ng iyong tahanan ng walang tulong, manatiling aktibo, at ipagpatuloy ang iyong buhay ayon sa iyong nais. Bawat itlog na iyong kinakain ay isang tahimik na pamumuhunan sa katatagan, kalakasan at tibay. Ngayon, isang bagay na hindi alam ng marami ay ang malalim na koneksyon sa pagitan ng ating mga buto at ng ating puso. Opo, ang mga kinakain ninyo para sa inyong buto ay may epekto rin sa organong sumuporta sa inyo sa buong buhay ninyo, ang inyong puso. Ikalima, nagtataguyod ng kalusugan ng puso. Para sa karamihan sa atin, ang puso ay higit pa sa isang organo. Ito ay sumisimbolo sa buhay, pag-ibig at lahat ng nagpapanatili sa atin. Tumitibok ito para sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga hilig, sa ating mga pinakaiingatang alaala, at sa mga pangarap na patuloy nating hinahabol. Kaya naman ang pagprotekta sa ating puso sa ating mga huling taon ay nagiging isang napakapersonal na bagay, hindi lamang medikal, kundi emosyonal din. Sa loob ng maraming dekada, ang itlog ay di makatarungang binansagan bilang isang panganib sa puso. Maraming mga nakatatanda ang umiwas dito dahil sa takot sa kolesterol ayon sa mga lumang impormasyon. Ngayon, gayunpaman, ang siyensya ay nagpapakita ng isang ganap na naiiba at mas optimistang larawan. Bagamat ang itlog ay naglalaman ng dietary cholesterol, alam na natin ngayon na hindi ito direktang nagreresulta sa pagtaas ng blood cholesterol para sa karamihan ng mga tao. Sa katunayan, ang pagkain ng itlog ay maaaring magpataas pa nga ng HDL, high density lipoprotein, ang tinatawag na good cholesterol, na tumutulong na alisin ang masamang cholesterol sa ating mga ugat at pumipigil sa sakit sa puso. Marahil mas mahalaga pa, ang itlog ay isang mahusay na pinagkukunan ng mga sustansya na aktibong nagtataguyod ng kalusugan ng puso, tulad ng choline, vitamina B12 at selenium, na lahat ay nagpapababa ng pamamaga at tumutulong sa regulasyon ng presyon ng dugo at paggana ng mga daluyan ng dugo. Isang malawakang pag-aaral na sumubaybay sa mahigit 400,000 katao at inilathala sa British Medical Journal
ang walang nakitang koneksyon sa pagitan ng katamtamang pagkonsumo ng itlog, halos isang itlog bawat araw at sakit sa puso. Sa katunayan, ang mga regular na kumakain ng itlog ay nagpakita pa ng ilang mga epektong proteksyon. Ito ay nagsisilbing isang banayad, ngunit makapangyarihang paalala na minsan ang pagkain ay tungkol sa balanse sa halip na takot. Ang itlog ay nag-aalok ng isang natural at murang paraan ng nutrisyon para sa puso, lalo na para sa mga senior nang hindi nangangailangan ng mga artipisyal na suplemento o komplikadong mga regimen. Ang isang nilagang itlog sa umaga ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang maliit na kilos ng suporta para sa iyong pinakamahalagang kalamnan. Pinapanatili nito ang ritmo na nagbigay buhay sa iyo sa loob ng isang buong buhay ng pakiramdam, pagsisikap at katatagan. Marahil ay oras na upang tanggapin muli ang mga itlog sa inyong hapagkainan ng may pasasalamat sa halip na pagkakasala. At habang pinag-uusapan natin ang lakas, may isa pang aspeto ng kalusugan na madalas na napapabayaan, ngunit nagiging mas mahalaga bawat taon, ang iyong immune system. At ang itlog ay mayroon ding masasabi tungkol diyan. Ika-6, sumusuporta sa imunidad. Madalas nating binabalewala ang tahimik na kapangyarihan ng ating immune system na patuloy na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Pinoprotektahan tayo nito laban sa karaniwang sipon sa tag-ulan, mga hindi inaasahang impeksyon at mga di nakikitang panganib na maaaring mabilis na kumalat kung ito'y mapabayaan. Ngunit sa pagtanda, ang depensang iyon ay hindi maiiwasang humina. Ang mga panlaban ng katawan ay hindi na kasing aktibo o kasing bilis tulad ng dati. At para sa maraming mga nakatatanda, kahit isang bahagyang sakit ay maaaring lumala. Dahil dito, bawat desisyon na ating ginagawa sa ating mga huling taon at bawat pagkain na ating kinakain ay may mas malaking kahulugan. Nakakagulat, ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang palakasin ang iyong immune system ay maaaring nasa iyong kusina na ang simple at malusog na itlog. Sa kabila ng kanilang simpleng anyo, ang mga itlog ay naglalaman ng isang mabisang timpla ng mga sustansya na nagpapalakas ng immune system. Naglalaman ito ng maraming vitamin A na mabuti para sa iyong balat at sa mga lining ng iyong respiratory system, ang unang linya ng depensa ng katawan laban sa mga impeksyon. Bukod pa rito, nagbibigay sila ng selenium, isang trace mineral na nagpapalakas ng kaligtasan sa sakit at ginagawang mas madali para sa iyong katawan na makilala at labanan ang mga mapanganib na mananakop. Ang dekalidad na protina at vitamin B12 ay pantay na mahalaga dahil pareho silang tumutulong sa pagbuo ng mga white blood cells, ang mga sundalo ng iyong immune system. Para sa mga matatanda na maaaring may problema sa pagsipsip ng mga sustansya o kumakain ng mas kaunti dahil sa mga pagbabago sa gana, ang itlog ay isang maliit at madaling tunawin na mapagkukunan ng enerhiya. Ito ay masustansya sa bawat paraan, madaling ihanda at magaan sa tiyan. Gayunpaman, ang pagiging pare-pareho na hatid ng mga itlog ay kasing lakas ng kanilang nutritional value. Ang isang simpleng gawain tulad ng pagkain ng isang malambot na nilagang itlog para sa almusal o isang scrambled egg
egg para sa hapunan ay maaaring makatulong sa iyong manatiling malusog sa panahon ng trangkaso, makabawi ng mas mabilis mula sa mga sakit at makaramdam ng kaunting dagdag na katatagan araw-araw. At narito ang magandang bagay: kapag malakas ang iyong immune system, bumabalik ang iyong enerhiya, gana at pakiramdam ng kabusugan. Ito ang nagdadala sa atin sa pamamahala ng timbang, isang paksang kinakaharap ng maraming senior ngunit bihirang pag-usapan. Ikapito, tumutulong sa pagpapanatili ng tamang timbang. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating relasyon sa ating katawan. Ang timbang na dating usapin lamang ng itsura o numero sa timbangan ay nagkakaroon ng mas malaking kahalagahan. Para sa ilang mga senior, ang di sinasadyang pagbaba ng timbang ay maaaring isang tahimik na babala, isang senyales na may mas seryosong nangyayari sa loob. Para sa iba, ang unti-unting pagdagdag ng timbang ay nagdudulot ng pagkapagod na wala dati, nagpapataas ng presyon ng dugo at nagpapahirap sa mga kasukasuan. Ngunit sa parehong sitwasyon, ang tunay na problema ay ang pagbabalanse. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng isang katawan na nararamdamang matatag, matibay at napapakain ng maayos, hindi lamang tungkol sa pagdaragdag o pagbabawas ng timbang. Dito tahimik na nag-aalok ang itlog ng isang bagay na pambihira. Hindi tulad ng maraming processed foods na nagpapadama sa atin ng kabusugan sa maikling panahon bago tayo muling magutom. Ang itlog ay nag-aalok ng pangmatagalang at makabuluhang nutrisyon. Nagbibigay ito ng balanse ng mahahalagang sustansya, malusog na taba at dekalidad na protina na sumusuporta sa metabolismo, tumutulong sa pagkontrol ng mga hunger hormones at nagbibigay ng pangmatagalang enerhiya, lahat sa isang simpleng pagkain. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga senior na kumakain ng almusal na mayaman sa protina tulad ng itlog ay may posibilidad na kumonsumo ng mas kaunting kabuuang calorie sa buong araw, hindi dahil sila ay nagdidiyeta, kundi dahil ang kanilang katawan ay nakakaramdam ng tunay na kasiyahan at kabusugan. Ang pakiramdam ng kabusugan na iyon ay emosyonal din, hindi lamang pisikal. Pinapayagan ka nitong kumain ng may kamalayan sa halip na bilang reaksyon lamang sa gutom. Para naman sa mga senior na maaaring kulang sa gana kumain dahil sa sakit o gamot, ang itlog ay nag-aalok ng isang siksik na dosis ng calories at sustansya sa isang maliit at maginhawang pakete. Ngunit ang pinakamagandang regalo na iniaalok ng itlog sa lugar na ito ay marahil walang kinalaman sa calories. Ito ay may kinalaman sa karangalan. Kapag kaya mong pamahalaan ang iyong timbang sa isang natural at malusog na paraan, nagkakaroon ka ng kontrol, tiwala sa sarili at sigla. Ito ay tungkol sa kakayahang maglakad ng medyo malayo, tumayo ng medyo mas tuwid, makipagsabayan sa iyong mga apo at komportable na harapin ang bawat araw. Kaya naman, kung sinusubukan mong bumawi mula sa isang karamdaman o nais mo lamang mapanatili ang balanse, ang itlog ay maaaring maging isang makapangyarihang kaalyado, hindi sa paghahanap ng perpeksyon, kundi sa proseso ng pagkakaroon ng magandang pakiramdam sa iyong sarili. Pangwakas, isang simpleng itlog, isang regalong panghabambuhay, halos parang tulana. Ang isang bagay na kasing liit, kasing simple at kasing pamilyar ng isang itlog ay maaaring tahimik
na sumuporta sa mismong mga pundasyon ng kalusugan ng isang senior. Hindi sa pamamagitan ng ingay o pagiging bago, kundi sa pamamagitan ng pagiging pare-pareho nutrisyon at isang dampi ng likas na karunungan. Sa isang mundo na madalas naghahanap ng pagiging komplikado, mga magagarang dieta, mamahaling suplemento, at pabago-bagong payo sa kalusugan, natutunan ninyo sa inyong buhay na pahalagahan ang mga bagay na tunay na mahalaga, katatagan, kalinawan ng isip, isang matatag na puso, kalayaan, at ang kakayahang magpatuloy. Natuklasan ninyo na ang mga maliliit na bagay, isang pang-araw-araw na paglalakad, isang mabait na salita o isang pananghalian, kasama ang isang taong mahalaga sa iyo ang siyang tunay na nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Sa yugtong ito ng buhay, ang itlog ay nagiging isa sa mga maliliit at hindi kapansin-pansing mga bagay na iyon, ngunit puno ng lahat ng kailangan ng iyong katawan at isipan. Isipin ninyo, ang inyong memorya, paningin, buto, kalamnan, puso, immune system at timbang, lahat ng aspetong ito na natural na humihina sa pagtanda ay maaaring palakasin ng pagkain ng isang itlog. Sa bawat kagat, hindi lang kayo kumakain, namumuhunan kayo sa inyong kalayaan at kagalingan. Walang mga gimmick sa marketing, walang mga reseta, kundi tunay na pagkain na may tunay na mga benepisyo. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na nais kong ibahagi bilang inyong doktor at kaibigan. Sa anumang edad, ang pagpili na alagaan ang sarili ay isang radikal na gawa ng pag-asa. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa paggalang sa iyong buhay at pagtrato sa iyong katawan nang may dignidad na nararapat pa rin dito. Kahit anong edad mo pa, 65 o 95, mayroon ka pa ring mga kwentong ibabahagi, pagmamahal na ibibigay, at mga araw na karapat-dapat na mabuhay ng lubusan. At ang isang malusog na katawan ang nagbibigay daan sa iyo na gawin iyon. Kaya sa susunod na bubuksan ninyo ang isang itlog, huwag ninyo itong tingnan bilang isang pagkain lamang. Tingnan ninyo ito bilang isang tahimik na gawa ng katatagan, isang regalo mula sa kalikasan, o isang maliit na pang-araw-araw na paalala na ako ay naririto pa rin, ako ay mahalaga, at inaalagaan ko ang aking sarili. Ngayon, ako naman po ang gustong makarinig mula sa inyo. Pag-isipan po ninyo sandali at pagkatapos ay ibahagi sa comment section sa ibaba ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na nais ninyong isabuhay. Sa landas na ito ng pagyakap sa mga katotohanang ito, tulungan po natin ang isa't isa. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may numerong 1. Kung hindi naman, huwag po kayong mag-atubiling gamitin ang 0 sa inyong komento para malaman ko kung paano ko pa mapapabuti ang mga susunod nating talakayan. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga sa amin. Para sa mas marami pang mga video na tulad nito, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at i-share ang ating mga video sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat po sa inyong panunood at naway masiyahan kayo sa pamumuhay ayon sa inyong nais.